Filipino 6, Quarter 3, Week 8, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagsulat ng tula at sanaysay na naglalarawan. Ito ay mula sa Learner's Pocket Lip. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang pagsulat ng tula at sanaysay na naglalarawan. Para sa most essential learning competencies, nakasusulat ng tula at sanaysay na naglalarawan. Sa araling ito ay iyong matututunan ang wastong paraan ng pagsulat ng tula at sanaysay na naglalarawan. Ito ang nagsisilbing panukat upang malaman ang antas ng iyong kaalaman tungkol sa wastong pagsulat ng tula at sanaysay na naglalarawan. Makatutulong din ito upang lubos mong makilala ang iyong sarili at makasulat ng tula at sanaysay tungkol sa sarili. Bilang isang mag-aaral ay inaasahang magkaroon ng pagkatuto sa iba't ibang pagsasanay, kung saan ay mahahasa ang iyong kaalaman at magagamit ang iyong kaalaman at magagamit ang iyong mapanuring pag-iisip tungo sa ikauunlad ng kakayahan sa pagsulat ng tula at sanaysay tungkol sa iyong sarili. Kilala mo ba si Dr. Jose P. Rizal? Ano-ano ang mga naaalala mo sa isang mga isinulat na tula at nobela? Halika at basahin ang mga paraan sa pagsulat ng tula at sanaysay. Alamin natin, ano ba ang tula? Tula. Ito ay isang akdang pampanitikang naglalarawan ng buhay, hinango sa guni-guni, pinararating sa ating damdamin, at ipinahayag sa pananalitang may angking aliw. Alamin natin ang mga dapat isaalang-alang sa pagsulat ng tula. Una ay ang sukat. Ito ang bilang ng pantig na bumubuo sa bawat taludtod ng isang saknong. Ang saknong ay maaaring binubuo ng 4 na taludtod o linya. Ang sukat ay maaaring wawaluhin, lalabindalawahin, lalabing-animin, at lalabing-waluhing pantig. Narito ang mga uri ng sukat. Una, wawaluhin. Halimbawa, isda ko sa Maribeles. Ang bilang ng pantig ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito ay may sukat na 8 pantig. Pangalawa, lalabindalawahin. Halimbawa, Pilipinas ang tawag sa kapuluan. Ang bilang ng pantig ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ito ay may 12 pantig. Ang pangatlo na uri ng sukat ay ang lalabing-animin. Halimbawa, sari-saring bungang kahoy, hinog na at matatamis. Ang bilang ng pantig ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ito ay may 16 na pantig. At ang pang-4 na uri ng sukat ay lalabing-waluhin. Halimbawa, naroon din sa loobang may bakod pang kahoy na malabay. Ang bilang ng pantig ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Ito ay may 18 pantig. Ang pangalawa namang dapat isaalang-alang sa pagsulat ng tula ay
Ang saknong ay isang grupo sa loob ng isang tula na may dalawa o maraming linya o taludtod. Ang pangatlo naman ay ang tugma. Ito ang pagkakasintunog ng mga salita sa hulihan ng bawat taludtod o linya. Halimbawa, wikang Pilipino'y patuloy na lalaban para sa kabataang pag-asa ng bayan. Ang dalawang salita sa hulihan ng bawat taludtod o linya ay magkasintunog. At ang pang-apat ay mensahe. Ito ang makabuluhang aral na matututuhan sa tula. Ngayon, alamin naman natin ang tamang paraan sa pagsulat ng sanaysay. Pagsulat ng sanaysay. Una, tema. Basahing mabuti ang tema, focus o topic ng sanaysay na hinihingi ng pagsusulit. Ito ba ay tungkol sa iyong sarili, opinyon o puna, isang paglalarawan, reaksyon sa isang nabasa, at iba pa? Ang pangalawa naman ay ang pamagat o titulo ng sanaysay. Dapat ay may kinalaman ito sa tema ng isusulat. Hindi dapat napakahaba. Iwasan ang pamagat na patanong at kailangang nakakapukaw ng kalooban. Ang pangatlo naman ay talata. Isang punto o diwa, isang talata. Huwag pagsamasamahin sa iisang talata o paragraph ang mga isusulat. Ang mga talata ay dapat magkaugnay. Iwasan din ang masyadong mahabang talata na paulit-ulit naman ang laman. Ito rin ay binubuo ng isa o lipon ng mga pangungusap na magkakaugnay. Binubuo rin ng pangunahing paksa o PP at mga pantulong na detalye o DP. Pangunahing paksa. Kadalasan ay makikita sa unang pangungusap at huling pangungusap. Pantulong na detalye, mga mahalagang kaisipan o mga susing pangungusap na may kaugnayan sa paksang pangungusap. Ang pang-apat naman na paraan ng pagsulat ng sanaysay ay ang balangkas. Kung mahaba ang oras, gumawa ng maikling outline para alam mo ang isusulat sa bawat talata. Halimbawa ng balangkas. Alamin ang iyong paksa. Halimbawa, ano ang aking gagawin para makapasa sa pagsusulit? At narito naman ang mga balangkas. Una, mga pangarap na nais kong maabot. Ano-ano bang mga pangarap na nais kong maabot? Magbigay ng mga halimbawa. Letter A, makapagtapos ng pag-aaral. B, maiahon ang pamilya sa kahirapan. C, may maipagmalaki sa mga taong mababa ang tingin sa akin. Ito ang unang balangkas. Pangalawang balangkas, mga paraan para makapasa sa pagsusulit. Ano-ano ba ang mga paraan? Gaya ng magbabasa ng nilalaman ng module, magsisipag sa pagsulat ng sanaysay, makikinig sa payo ng aking mga guro. At ang pangatlong balangkas ay ang konklusyon. Gaya ng gagawin ang lahat para makapasa sa pagsusulit. Hinding-hindi sasayangin ang pagkakataong makapag-aral. Iaalay sa bayan ang lahat ng pagsisikap at tagumpay. Ang panglima naman na paraan ng pagsulat ng sanaysay ay ang pagsulat ng panimula, katawan at wakas. Ang sanaysay ay karaniwang may panimulang talata, katawan at wakas o konklusyon. Sa body o katawan ng sanaysay, dito ipinahihiwatig ang pinakapunto ng sanaysay, ang maliliit na detalye ng punto at ang paglalarawan o masusing pagbusisi ng maliit na detalye. Narito ang paraan ng pagsulat ng simula. Una, patanong. Halimbawa, gusto niyo po bang gamutin ko kayo? Doktor ka kasi, di ba? Pangalawa, pasalaysay. Halimbawa, nakarating na ako sa iba't ibang panig ng mundo dahil lamang sa aking panggagamot. Ito ay pasalaysay dahil nagsaad ito ng isang pangyayari. Pangatlo, nakakagulat na pahayag. Halimbawa, 20 taon pa lamang ako ay nakapag-opera na ako ng tumor sa utak ng isang matanda. Nakakagulat dahil ang doktor ay nag-aaral ng 10 taon. Pang-apat, kasabihan. Halimbawa, huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo.
ayon kay Confucius. Panglima, anekdota. May aral sa buhay. Pang-anim, survey. Madalas ito ay patanong. Halimbawa, magagaling po ba ang mga Pilipinong guro? At pang-pito, kahulugan. Magbibigay ng salita at definisyon at marami pang iba. Ang sumunod na paraan ay ang katawan ng sanaysay. Ito ang nilalaman ng iyong saloobin at kaalaman. At ang panghuli ay ang wakas. Ito ay ang kabuuan ng mga sinabi mo sa unahan. At ang panghuling paraan ng pagsulat ng sanaysay ay ang tono. Tiyakin ang tono ng iyong isusulat. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Basahing mabuti ang tula. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Basahin natin ang tulang Wikang Filipino. Wikang Filipino'y ating nakagisnan. Pinaghirapang tunay, mga bayaning matapang. Sina Rizal, Balagtas at Quezon na ama ng wika. Sa kani-kanilang paraan na paunlad ang wika. Wikang Filipino'y pambigkis na tunay. Sa ating lipi upang magtagumpay. Mithiin ng sambayanan na way makamtan. Dahil nga sa may pagkakaunawaan. Tinatamasang wika ay utang natin sa mga bayani na nagsisikap kamtin. Bilang Pilipino, tayo'y may tungkulin. Wika ay mahalin at palaganapin. At ngayon ay sagutin na ang mga sumusunod na tanong, batay sa tulang ating binasa. Para sa unang katanungan, ilang saknong ang bumubuo sa tulang Wikang Filipino? A. 2, B. 4, C. 12, D. 3. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. 3. Ito ay binubuo ng 3 saknong. Pangalawa, ilang taludtod ang bumubuo sa bawat saknong ng tula? A. 2, B. 4, C. 12, D. 3. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. 4. Bawat saknong ng tula ay may 4 na taludtod. Pangatlo, anong bilang ng saknong mo makikita ang mga pangalan ng mga bayaning Pilipino? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A, 1 o una. Ito ay makikita sa unang saknong. Pang-apat, anong bilang ng saknong mo makikita ang may 12 sukat? A, 1, B, 2, C, 3, D, 4. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A, 1. Dahil sa unang taludtod ng bawat saknong, makikita ang may 12 sukat. At panglima, anong saknong sa tula ang nagsasabi ng mga tungkulin ng mga Pilipino sa wikang pambansa? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C, 3 o sa pangatlong saknong. Para naman sa pagsasanay bilang 2, basahin at unawaing mabuti, puna ng tamang tugma upang mabuo ang linya ng tula. Basahin natin ang unang saknong. Wikang Pilipino'y sinubok ng panahon. COVID-19 dumating, bansa ay patlang. Subalit bansa'y pinatatag ng panahon, bayang sinilangan, pilit, patlang. Ano kaya ang magandang salita na tugma para sa bawat taludtod? Ang aking halimbawang sagot sa unang patlang ay nabaon at sa pangalawang patlang ay bumabangon. Kaya ito'y naging tugma sa hulihang salita ng bawat taludtod. Para naman sa pangalawang saknong, sa pakikibaka sa panahon ng pandemya,
Wikang Pilipino'y lumalaban, patlang. Sa pagpapaalala sa bayang sinta, ginagamit nila ang social, patlang. Ano kaya ang tugmang salita para sa bawat taludtod? Ang aking sagot sa unang patlang ay talaga at sa pangalawang patlang ay media. Ngayon ay basahin na natin ang kumpleto. Wikang Pilipino'y sinubok ng panahon. COVID-19 dumating, bansa ay nabaon. Subalit bansa'y pinatatag ng panahon. Bayang sinilangan, pilit bumabangon. Sa pakikibaka sa panahon ng pandemya, wikang Filipino'y lumalaban talaga. Sa pagpapaalala sa bayang sinta, ginagamit nila ang social media. Para naman sa pagsasanay bilang 3, kumpletuhin ang balangkas. Ang paksa ay masipag na mag-aaral. Para sa unang balangkas, isusulat ninyo ang inyong pangalan. Ako si, isulat ninyo ang inyong pangalan. Halimbawa, ang isusulat kong pangalan ko ay Maria Santos. Ako si Maria Santos. Para sa letter A, nag-aaral ako sa, isulat ninyo ang pangalan ng inyong paaralan. Sa letter B naman, nakilala ko ang aking gurong tagapayo na si, isulat nyo naman dito ang pangalan ng inyong guro. Halimbawa, ang pangalan ng aking guro ay si Binibining Villanueva. Sa letter C naman, kami ay binubuo ng ilang kayo sa inyong klase. Halimbawa, ang isusulat ko ay 40. Kami ay binubuo ng 40 sa aming klase sa baitang 6. Para naman sa pangalawang balangkas, mga pangarap ko sa aking buhay. Ano-ano ba ang iyong mga pangarap sa iyong buhay? Narito ang mga halimbawang isusulat ko na pangarap ko sa aking buhay. Halimbawa, ang pangarap ko ay maging isang guro, magkaroon ng magandang bahay, at makapag-travel sa ibang bansa. At pangatlo ay mga paraan upang makamit ko ang aking mga pangarap. Ano-ano ba ang magiging paraan mo para makamit mo ang iyong pangarap? Halimbawa, mag-aaral akong mabuti, magiging masipag ako, magiging mabuti ako sa kapwa ko. Naunawaan niyo ba mga bata? Ngayon naman ay dumako tayo sa pagsasanay bilang 4. Sa gawain sa pagkatuto bilang 3, iayos ang nakabalangkas upang makabuo ng isang sanaysay. Ngayon naman sa pagsasanay na ito, ay aayusin natin ang nakabalangkas na ginawa natin sa gawain sa pagkatuto bilang 3. Narito ang aking halimbawa. Ang paksa ay masipag na mag-aaral. Ako si Maria Santos, nag-aaral ako sa Don Antonio Elementary School. Nakilala ko ang aking gurong tagapayo na si Binibining Villanueva. Kami ay binubuo ng 40 sa aming klase sa baitang 6. Ito naman yung pangalawang balangkas. Ang mga pangarap ko sa aking buhay ay maging isang guro, magkaroon ng magandang bahay at makapag-travel sa ibang bansa. At sa pangatlong balangkas ay, ang mga paraan upang makamit ko ang aking mga pangarap ay mag-aaral akong mabuti, magiging masipag ako at magiging mabuti ako sa aking kapwa. Kaya ngayon ay nakabuo na ako ng isang sanaysay. Para naman sa pagsasanay bilang 5, gumawa ng isang maikling sanaysay tungkol sa iyong sariling buhay. Gawing gabay ang mga sumusunod na tanong. So ito mga bata, madali na lamang ito. Gagawa kayo ng inyong maikling sanaysay tungkol sa inyong sariling buhay. Narito ang mga gabay na tanong. Una, ano ang pangalan mo? Sulat mo ang iyong pangalan sa gagawin mong sanaysay. Pangalawa, kailan ka ipinanganak? Isulat mo rin ang araw ng iyong kapanganakan sa iyong gagawing sanaysay. Pangatlo, saan ka isinilang? Isulat mo kung saan ka ipinanganak. Pang-apat, sino ang mga magulang mo? Isulat mo ang pangalan ng iyong tatay at nanay. Pang-5, saan kayo nakatira? Isulat mo rin ang lugar ng iyong tirahan. Pang-6, anong pangarap mo sa iyong buhay paglaki? Pang-7, bakit itong napili mo sa iyong paglaki? At pang-8, paano mo ito makakamit? Ano ang gagawin mo? At para naman sa pagsasanay bilang 6,
Bumuo ng isang tula na binubuo ng 3 saknong na may 4 na taludtod at may 12 sukat. Pumili ng paksa sa mga sumusunod. Sa pagsasanay naman na ito ay bubuo kayo ng isang tula na binubuo ng 3 saknong na may 4 na linya o taludtod. Dapat bawat linya o taludtod ay may 12 sukat. At pipili kayo sa mga sumusunod na paksa. Una, ang aking pangarap. Pangalawa, ako at ang aking kapwa. At pangatlo, ang paborito kong pagkain. Pumili lamang kayo ng isa sa mga sumusunod na paksa. At narito naman ang rubric sa pagsulat ng tula. At ngayon, tignan ko nga kung talagang alam mo na ang tamang paraan ng pagsulat ng tula at sanaysay. Puna ng mga salitang angkop sa hinihingi ng graphic organizer. Ano-ano ba ang mga paraan ng pagsulat ng tula? Una, dapat ito ay may sukat. Sumunod, dapat ito ay may saknong. Sumunod, dapat ito ay may tugma. At dapat din ito ay may mensahe. Ano-ano naman ang paraan ng pagsulat ng sanaysay? Sa pagsulat ng sanaysay, dapat ito ay may tema. Ito ay may pamagat o titulo ng sanaysay. Ito ay dapat may talata. Ito ay dapat may balangkas. Ito ay dapat may panimula, katawan at wakas. At dapat ito ay may tono. Tandaan. Tula. Ito ay isang akdang pampanitikang naglalarawan ng buhay, hinango sa guni-guni, pinararating sa ating damdamin at ipinahayag sa pananalitang may angking aliw. Sanaysay. Ang sanaysay ay karaniwang may panimulang talata, katawan at wakas o konklusyon. Sa body o katawan ng sanaysay, dito ipinahihiwatig ang pinakapunto ng sanaysay, ang maliliit na detalye ng punto at ang paglalarawan o masusing pagbusisi ng maliit na detalye. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!